So, Ma'am, magandang hapon din po sa inyo. oo, ano po yung mga pinakahuling update, sir? Dahil may banta raw po ng lahar at mud flow sa Bulkang Mayon. Dahil sa tuloy-tuloy pa rin at malakas po itong pagbuhos ng ulan? Yes, ma'am. Kanina nagpalabas po tayo ng advisory dahil we are expecting, according to Pag-asa, may malalakas na pag-ulan. So we're expecting heavy to torrential rainfall brought about by yung tropical storm Dante and Emong. And dahil dito na-enhance yung southwest monsoon natin or yung habagat. So itong pag-ulan na to pwedeng ma-remobilize yung loose volcanic materials natin na nanggaling pa sa past eruptions, particularly noong 2023 and 2018. And kapag na-remobilize ito, they may trigger lahars and sediment-laden stream flows sa slope ng Mayon Volcano and sa mga channels nito. Direktor, sa mga mas nauunawaan po ng ating mga kababayan yung ganitong sitwasyon, ano ang danger nitong lahar at mud flows, Direktor? Itong lahar can have significant and destructive effects sa surrounding areas. Pwedeng ma-sweep yung mga buildings, houses, and vegetation in their path. And pwede rin ikakamatay ito ng mga tao. For example, during the Typhoon Riming in 2006, around 1,200 people died in Albay dahil sa lahar. And then there were also casualties from lahar following the Mount Pinatubo eruption in 1991. So, po ito. Parang tubig din pala siya, Direktor. Yung iba tubig, pwede siya maging baha. Yung lahar at mud flows, pwede rin ganon. Yes, pwedeng yung mga bato, yung mga volcanic ash natin, pwedeng ma-remobilize yan as lahars. Okay. And pag dadaan yan sa mga ilog, mga river channels natin. Okay. Yung mga nasa paligid po, kung sakaling ito po ay may advisory nga kayo, na-inform na rin po ba yung lokal na pamahalaan, Direktor? Yes, we are constantly communicating with the LGUs. Kaya po tayo, yung advisory natin, directly po yan, pinapaalam din natin sa mga LGU. So, kailangan magpaghandaan talaga yan. And yung mga tao rin, kailangan maging vigilant. Oo, Direktor. Kasi baka inisip nila, malayo sa akin yung bulkan. Pero ito pala tulad din ng tubig na pwede matabunan yung bahay mo. Yes, tama po kayo. In fact, yung iba iniisip nila na malayo sila sa bulkan, malayo sila sa permanent danger zone. That they're already beyond the 6 kilometer permanent danger zone. Sabihin nilang, malayo naman kami dyan. Pero kung nakatira sila malapit naman sa ilog na kung saan yung bunganga ng kung saan yung upstream ng ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, pwede pa rin silang abutan ng lahar. Kasi po sa mga ilog, sa mga river channels, dumadaan yung lahar. As of this moment, Direktor, may update ho ba sa inyo kung malakas pa rin po yung buhos ng ulan dyan po sa paligid po ng Bulkang Mayon? For now, medyo humihina-hina pero pabugso-bugso. Oo. Okay. Direktor, maraming salamat sa inyo pong agarang information sa ating mga kababayan. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo, Direktor. Maraming salamat din.